Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Nakakabahala ngayon Kabibig. 1 week na walang update kung kumusta na si Pangulong Duterte sa loob ng ICC detention cell. Kinansila ng ICC ang pagbisita ni Ms. Hanalet Avincenia kay PRRD sa loob ng ICC detention cell. Maraming mga guests, maraming mga haka-haka na sabi nila si Pangulo Duterte ay nandun na daw sa Singapore. Sabi nila si Pangulo Duterte ay nakalabas na daw sa ICC. Sabi nila na parang naghigpit na ang ICC sa kung sino man ang bibisita kay Pangulong Duterte. Bibig. Kaya ang yung iba kinakabahan na, lalo na yung mga tao sa Duterte Street sa The Hague, na every now and then meron silang makukuha na update kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi na nila napansin si Ms. Hanalet. Ano ang nangyari Kabibig? Ngayon, meron tayong video dito na kung saan nagpahayag si Attorney Harry Roque tungkol sa pagkansila ng pagbisita ni Ms. Hanalet Avincenia kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa loob ng ICC detention facility. Naku, ito Kabibig ha, manood tayo, makinig tayo kung ano nga ba ang katotohanan, ano nga ba ang rason kung bakit biglang kinansila ng ICC or pinagbawalan na ba ang member ng family ni Pangulong Duterte na makabisita sa kanya. Kasi malapit na ang September, di ba? Ang September, yung unang hearing talaga. Naku po, ito Kabibig ha, makinig tayo kay Harry Roque sa isang impormasyon at kailangan nating intindihin Kabibig. Huwag agad-agad mag-bash Kabibig. So ito, kinig tayo. Yung araw ng Biyernes, Lunes, Martes, at sa tingin ko hindi rin matutuloy ang bisita ngayong araw ng Miyerkules. Wala pa pong dahilan na ibinibigay kung bakit hindi natuloy ang kanyang pagbisita. Bagamat naaabala po si Ma'am Hanalet Avincenia bilang isang nurse dahil isang linggo na nga po na walang bisita si Tatay Digong. 1 week na walang bisita or bumisita kay Tatay Digong. Naku po, nakakabahala yan, nakakatakot kasi walang nakakaalam kung kumusta si Tatay Digong sa loob. Kumusta ba siya? Nagkasakit ba siya? Kumain ba siya? Kumusta ang kanyang health? Uy, nakakabahala. Kabibrang, kinakabahan ako Kabibig. Ano ang rason ng ICC? Meron ba silang explanation? Meron bang rason ang legal counsel ni Pangulong Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman? Meron ba siyang statement hinggil dito? Kasi 1 week na hindi nakakabisita si Ms. Hanalet Avincenia. Anong rason? Bakit po kaya? Para kay Pangulong Duterte na hindi niya nakikita ng ilang araw na? Tama po, kasi ito lang yung pinakamatagal na panahon na mula nang natitira si Tatay Digong na walang pamilya na nakakabisita si Tatay Digong. Ang inaasahan ng lahat ng pamilya ay humingi sila ng 4 na araw kada linggo para mabisita si Tatay Digong dahil nais nilang malaman ang kalagayan ni Tatay Digong at ganoon din ang sambayan ng Pilipino, kaya naman nagugulat sila matapos ang kanilang pagbisita. So ito na po yung pinakamatagal na panahon na wala tayong balita sa kalagayan ni Tatay Digong. Opo. So ano po yung planong gawin? Ano pong planong gawin ni Ms. Hanalet o ng pamilya na bakit po nagkaganon na hindi siya pwede makabisita? Nakikipag-ugnayan na po sila sa kanilang abogado at inaasahan natin na magkakaroon ng kasagutan ng hukuman sa lalong mabilis na panahon dahil ang importante nga po sa pamilyang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino ay malaman ang kalagayan ni Tatay Digong dahil siya ay 80 anyos na. Webes walang dalaw, so excited siya at extremely frustrated ang malaman niya na pagpunta niya dun sa detention facility na hindi siya makakadalaw. So anong ginawa niya nung malaman na kipag-usap ba sa inyo para sabihin na bakit anong nangyari? Anong ginawa ni Ms. Hanalet? Sa totoo lang po, nawala siya. Nawala si Ms. Hanalet. Saan nagpunta si Ms. Hanalet? Nawala daw si Ms. Hanalet Kabibig. Sabi ni Atty. Harry Roque. Hala ka. Parang there's something wrong. May mali? May itinatago? Nako, let's continue Kabibig ha. Mahigit 24 oras. Ooh. At natawagan ko man naman siya matapos ang mga
30 plus hours na walang kontak kahit kanino at nalaman ko nga na hindi natuloy ang pagbisita nung Biyernes. Opo. So ano po yung parang gusto sabihin ni Ms. Hanelet o ng pamilya Duterte sa pamagitan ninyo, yung pong nagpupunta dun sa Duterte Street kasi palaging kami nga nag-antay din noon na parang naghihintay kami ng update sana pero walang Hanelet na dumating. So ano pong masasabi ninyo dun sa payo dun sa ating mga naghihintay na Pinoy sa Duterte Street? Well, tayo naman po ay nagtitipon-tipon sa Duterte Street para ipakita ang ating suporta kay Tatay Digong. So ipagpatuloy po natin ang ating suporta at ang sasabihin ko lang, antayin po natin kung anong naging dahilan ng kanselasyon ng mga bisita at inaasahan ko naman po na kung hindi makakabisita si Ma'am Hanelet ay may ibang kapamilya na darating sa lalong mabilis sa panahon para mabisita si Tatay Digong. So kapag may dumating na pong kapalit ulit, si Ms. Hanelet, babalik sa Pilipinas o magstay siya muna dito, ayusin na para makabalik siya muli yung maayos yung visitation niya? Well, sa ngayon po, ang alam ko, nakipag-unayan sila sa kanilang abogado para nga matuloy ang pagbibisita. Pero whether not matuloy o hindi, ang alam ko, ang pulisiya ng pamilya ay merong isang matitira rito, isang next of kin, para kung merong mangyari kay Tatay Digong. So may bisita o wala, meron pong kamag-anak dito na mananatili sa Daheg. Papalitan si Ma'am Hanelet, hindi po siya aalis. Okay, so Tama kabibig. Kasi nakakaabala for a week na. Wala tayong update kay Tatay Digong. Tapos hindi makabisita yung any family members ng Tatay Digong. So, ano ba ang rason? O dapat magsalita si Atty. Kaufman, magbigay siya ng impormasyon sa pamilyang Duterte at sa mga Filipino na talagang every now and then, every day, hinihintay kung ano ang update ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ito naman ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Ay nako, ang sabi dito mga kabibig, sabi dito, hala, anong nangyari kay Tatay Digong? Baka nagpaawa naman sila. Anong paawa? Hindi nagpapaawa. Kung totoo talaga na na-cancela ang pagbisita ni Ms. Hanelet na wala pa silang alam kung ano ang rason, paawa effect ba yun? Hindi naman, grabe naman kayo. Nako, wala tayong wala tayong magagawa niya. Naghintay na lang tayo sa kung ano ang mangyayari. Wow, grabe sila. Ito pa ang ibang mga komento, mga kabibig, basahin natin ha. Laban lang, Attorney Harry Roque, salamat na ikaw nagbibigay sa amin ng impormasyon tungkol kay Tatay Digong at kay Ms. Hanelet. Lahat ng pumunta may malasakit, kahit kami nanood lang may malasakit. Thank you po, Attorney Harry Roque. Attorney, mukhang mali yan si Attorney Kaufman na yan, sa tingin nyo. Oh, I also doubt Kaufman. Marcos ex-lawyer yan. Unti-unti nila yung pinapatay si Tatay Digong kasi pag ganyan, madidispresyon po siya. Kaya yan na ang simula nilang paraan. Hala, posible rin kasi 80 years old na siya. So hindi niya nakikita yung mga kamag-anak, yung pamilya for a week. Natural, ma-stress ang tao. Matanda na Tatay Digong. Diba? Gaano man ka-strong ang isang tao pag matanda na, talagang sometimes Tatay Digong nga gusto nang umuwi sa Davao. Gusto nang kumain ng buwad at saka munggo. Diba? Bakit nga kaya wala si Ms. Hanelet? Ilang na ako nag-aaba, nakakamiss dati ang balita nila buhat kay Tatay Digong. Totoo po bang pinapauwi na kayo ni Papa PRRD? Yes po, na may live kayo sa Spoke na explain na yan at di totoo si Kaufman na nagsabi noon. Ooh, interesting. Pinagbawalan na rin ba si Ms. Hanelet na dumalaw? Mukha pa naman di naiinis na rin si Kaufman kay Hanelet dahil sa pagsabi niya na di nakikita sa PRRD ang lawyer niya. Hala, totoo ba yan? Naku mga kabibig, parang ang daming mga kababalaghang nangyari. So, maghintay-hintay tayo ng mga updates ha. Naku, totoo pa yung sinabi ni Ms. Hanelet, tapos na sabi ni Ms. Hanelet na na hindi nakakausap ni Pangulong Duterte si Kaufman. Naku mga kabibig, ano kaya ang katotohanan dyan? Pero maybe may mga interview, no? Maybe may mga interview na hanapin natin ha. Meron bang interview kay I think yung iba na nakakaalam sa isang interview, ito
No visits allowed. Handlet schedule visit to PRRD canceled for today. Oh, naku, paano ba naman yan? Diba? So, parang nakakalungkot, no? Na ganito ang mangyayari. Diba? So, maghintay-hintay tayo. Baka later on, may mga updates na sila. Tapos, kung ano man itong rason kung bakit hindi makakapunta si Miss Hanelet o hindi parang kinansila ang pagbisita ni Miss Hanelet, malalaman natin, di ba? Ito ayaw na kayong harapin ni Digong ang gulo-gulo nyo. Pinapauwi ka na, Harry Roque, bakit andyan ka pa? Baka si Miss Hanelet bawal lang bisitahin si Pangulong Duterte. Hala, ano kaya mga bibig nyo? So, yun lang muna kabibig ang ating Litas Libak-Libak for today. Maghintay tayo ng mga updates tungkol dito. Miss Hanelet sa pagbisita kay Pangulong Duterte. Baka nagalit si Atty. Kaufman noong sinabi ni Miss Hanelet na si Pangulong Duterte hindi pa nakausap ang kanyang lawyer, ang kanyang legal counsel. Ano ba naman yan? Yun lang po kabibig. Hindi pa natin alam katotohanan ha. Maghintay tayo ng mga updates. Nakakabahala ito kasi knowing the RRD is always asking kailan siya makakauwi sa Davao, gusto na niyang umuwi sa Davao, ano bang kaso niya, bakit nakadetain pa siya sa ICC. Yun ang mga tanong ni Pangulong Duterte. Tapos sinabi niya kung mamatay siya, ipakremate na lang siya. Di ba parang nakakabahala sa katulad natin na nasa malalayong lugar at parang kinakabahan tayo sa pangyayari ni Pangulong Duterte at isang week na wala tayong update sa kanya. Yun lang po kabibig. Sana we're praying. Keep praying mga kabibig na sana okay lang si Pangulong Duterte, healthy lang siya. Ngayong 1 week na walang nagbisita sa kanya, strong lang siya, tapos hindi siya matidepress or stress. So we're praying for that mga kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating Litas Libak-Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.